Hello, tayo po kayo. Okay na. Hi Ash, hi Direk, hi Miss Marley po. At question ko lang, sa lahat ng eksena, meron ba doon na nag-adlib yung mga artista? Yung hindi siya nasa script, pero mas maganda yung kinalabasan nung sa adlib nila. Tapos pangalawa po, doon sa eksena ni yung si Mother at saka si Luna, ilang take po yun? Kasi talagang ano siya eh, yung intense. Ilang take nyo siya? One take lang po ba yun? Or nakailang take kayo? Alin yung sa labas Sa ng eksena eskwela? nilang dalawa. Yeah, labas ng school? Yung sa cellphone po. Ayan, labas ng school. Tama, yun tama. At saka yung sa ano, yung sa ano po, tama yun? Yung kabugbugan. Yung sa bus. Yun yung mga intense na eksena nila. Ilang take po yun? Siya marami. Definitely hindi siya marami kasi ano naman sila, magaling naman silang artista. Kung may ano man, kung may mga take 2, take 3, it's more for the camera. Kasi syempre, galaw, di ba? Minsan hindi ma-focus ng tama, pero hindi rason yung acting para magkaroon ng mga succeeding takes. Tapos, ano yung may una siyang point? Kasi bakit tigda dalawang question? May adlib daw ba kayong na inan sila? Yung sa jeep daw, inadlib daw sa jeep. Just. Yung sa jeep, yung sa condo, ano ba ba yung just. Hindi lang live actions din. Oo, yung parang, di ba adlib yung kiss nyo dun sa condo? Parang nung napapanood ko, sabi ko, di ba nasa script, ano lang? Parang kiss lang sa leeg hanggang sa... Sumagot ka, Ashton. Hindi ko na maalala eh. Galing. Siyempre ang haba-haba nung Hindi mo na maalala, i-play nga natin dito. Hindi ko alam. Kayo na bahala ko. Ikaw, meron kang inadlib? Parang nalaman ko. Sa lines kasi. Yung away ni G-Boy. Lahat ng mga away nila na... Wala sa script. Wala sa script. Yun. Yun lang. Parang sa project na to talagang we stuck with the script talaga kasi okay na siya as is. Hindi na kailangan mag-adlib. Hindi rin sila yung artista na parang... Ibang artista kasi parang dinadaan nila yung pag nakakalimutan nila yung lines, dinadaan nila sa adlib. Pero since sila, magaling silang mag-memorya ng lines nila, kailangan. Sabihin ako, kami as actors, si Ashley, di ba sinabi ko Ashley, as much as possible, hindi kami mag-a-adlib kasi nire-respeto namin yung writer. Importante yun eh. Kasi pinaghirapan ng writer lahat, yung storya, yung linya. Ako naniniwala ko na hindi dapat mag-adlib. Hanggat maaari, you stick to the lines kasi to honor yung writer. Pero yung mga kiss-kiss, okay lang daw ba? Yung mga kiss! Yung mga pagulong-gulong sa kama! Next daw, Lemon. Namula si Ash. Si sa harapan naman tayo. Dito. Ayun, dito nakapula tayo. Hello po, good evening. Hi Miss Marley, hi Derek, hi Ash. Hindi ko na rin po alam kung pang ilang beses ko na. Siguro 9 or 10 times ko na napanood yung movie, every screen. Yung tanong ko po is, since marami nagre-request ng part 2 or almost lahat ng viewers ay nagre-request ng part 2, if given a chance, kung kayo po yung magbibigay ng title ng part 2, anong magiging title niya? Isang daang lang para kay Luna ba or Rafi pa din? And since we're on our second blockbuster week, are you... and gross sales, are you happy po with the result and are you already ready for the production of part 2? Grabe. Nakaano ka ng clue eh. Siguro ang magiging title niya,
100 milyong piso para Hindi, honestly, wala pa. Wala pa talaga akong naiisip na anything. Parang gusto ko munang pahinugin yung project. Tignan natin how it will last through the years. And then, saka lang darating sa akin kung saan magandang dalhin yung kwento. And from there, doon ko madidetermine kung 100 lang para kay Luna. So, tapos yun, parang, kasi tingnan nyo, kung halimbawa bibigyan mo ng part 2 agad next year. So, paano yun sa US? Paano natin gagawin? Tapos, di ba parang, kung naman gagawin ko siyang umuwi si Luna from US, eh present time yung airport eh, so dapat 2028 or 2029. Nagbilang na. Graduate na sila lahat ng direct. Or pwede tayong pumunta dun sa tinahak na daan ng Sarah G. John Lloyd na sinundan ni John Lloyd sa Singapore. Depende talaga. Depende sa mga boss ko, depende sa demand ng mga tao. Pero ako, I'm open sa kahit ano. Kasi since parang ako naman yung nagsulat ng kwento, kaya ko siyang dalhin kung saan man siya kailangan. Ikaw daw, 100 kilo para kayo. Gaan lang yun, ah. Sandaan kayo. Ikaw, Ashting, ano? 100. Para sa akin. Napag-isipan na 100 liham. Liham. Sa chat nga, di ka nagre-reply sa liham pa kayo. Ay, sorry. Sorry. Mali. Last question, ito kanina pa sa music dito eh. Thank you, Beshi. Good evening, Direk. Good evening, Ashtin. Pang-fourth time ko na to manoodin. 2 talkback. Hi mo, Miss Marnie. May nakausap po kasi ako sa labas, hindi siya makakapasok. Then sabi niya, itanong ko daw to kay Direk. Ano daw po yung maa-advise nyo kay Rafi and Luna? Then, para naman kay Ash, ano yung, bakit, sorry, kinakabahan. Doon sa nag-away kayo ni Rafi na scene, yung sa Lakam and Lakambini, nagsabi siya doon ng, nagsiselos ka ba? Nagselos ba talaga doon si Luna? Kasi hindi mo siya sinagot eh. Then, yun yung question ko. Okay, so ano daw yung kung ano yung Advice papaya ko kina Rafi at kay Luna. Ayun, kay Rafi, I would advise him na yun na. Cliche man pakinggan yung wag mong gawing mundo, yung tao lang. Diba? Kasi yun yung ginawa niya nung latter part ng pelikula. Parang he gave up on his hobbies, on his ACADS, on his part-time job, just so he could devote himself to Luna. Kaya, di ba, nung nag-away sila si Luna, parang nag-stop din yung world niya. So, yun ang advice ko kay Rafi, parang get alive. Tama, di ba sinabi naman ni Luna kay Rafi yun, di ba sabi niya parang, ano yun yung parang, nung sinabi niya na you're my world, ang sabi mo, sabi silang bata para sa ganon, may buhay ako, dapat ikaw din meron. So yun, dapat, yun ang may papayo kay Rafi. Ang maipapayo ko naman kay Luna, although ako, alam niyo naman, mas team Luna ako sa latter part ng movie. Pero siguro, if she was more sensitive na nakakaranas ng insecurities yung boyfriend niya, she could have, parang alam mo yun, nagkaroon sila ng seryosong usapan to settle the issues. Kasi, ginawa yun ni Luna, di ba? Yung sa auditorium, parang pinag-usapan nila ng mahinahon. O ano bang gusto mo sa akin as your girlfriend, di ba? Holding hands, kiss sa cheeks. So, hindi niya nagawa ulit yun nung college. Dinaan niya agad sa init ulo. So, yun ang mali niya. So, ayun. Parang feeling ko sa dalawang characters, kung let's say mas mature si Luna, she could have initiated na magkaroon ng kalmadong conversation para maayos sana. Kagaya ng ginawa nila ng high school. Tama? Tama
Agree ba? Tapos, yung next question. Sa akin naman, oo, nagselos siya. Oo. Nagselos siya. Kaya niya sinabi doon na, di ba doon nakipag-break siya, parang sinabi niya na, yung klase ng tao na nagiging siya, hindi na niya gusto. Yung nung nasa relationship siya, hindi niya, yung parang ka-dare-dare sa kanya before, nagiging ganun siya. Kaya, nung nakita niya nagiging toxic siya, nung nakita niya unti-unti nang nawawala yung sarili niya, kaya pinili niyang makipag-hiwalay. Tapos, di ba parang, nung sinabi ni Rafi na, ay di, mag-back out na lang ako. Parang nakita niya din na, ay wag naman ganun. Parang, ang pangit naman nun kung, magbaback out siya para lang sa akin. Pero hinayaan niya din si Rafi na mag-shine. Pero ayun nga, nakipag-break siya kasi nakikita niya na kung mag-stay sila sa isang relationship, hindi niya makokontrol yung emotions niya. So, mas maganda siguro kung makipag-iwalay na kayo. Ayun. Tsaka, yung nakakatawa kay Luna doon, parang nagsiselos, wala namang intimacy between Sydney at si Rafi, di ba? Parang, nai-insecure lang siya sa posibleng mangyari. Alam mo yun, wala pa man yung danger sa harap mo, pero advance na siya mag-isip. Nag-overthink na siya. So, later on naman na-realize niya na, yun na, naging toxic siya, naging kader-der, kaya siya nag-overthink. So yun, selos siya na dala ng overthinking. Not because merong clear and present na ebidensya. Okay ka? Smart ka, may mga nagdadadag doon. May maisususot ka ba dun sa pahayag list? Ayun po, maraming salamat, Lemon. Yes. Last question, ano masasabi mo sa mga 9-time na nanood at mga first time pa rin nanood ng Minamahal, second week na natin. Mag-thank you na tayo, Direk Ashley. Ayan, Miss maraming Mark. salamat sa paulit-ulit na pagnood at pagtangkilik at pagbibigay po kayo sa aming pelikula. I sincerely hope na natuwa kayo sa produkto na ginawa namin. And hopefully, in the future, individual projects namin or sequel man ito, supportahan niyo pa rin yung pelikula. Maraming salamat. O yung mga 10 beses na noon, baka kinakalimutan niyo yung mga obligasyon niyo sa buhay. Baka naging Rafi na din kayo na.